Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, ika-70 taon ng AFP ipinagdiwa, kabayanihan ng mga sundalo kinilala. 3 patay, 1 bata nawawala sa pagtaob ng bangka sa Masbate. Missing bride-to-be may pinagdaraan ng problema sa pera ayon sa QCPD. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ipinagdiwang ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang ika-70 anibersaryo nito noong December 19 sa temang matatag na sandatahang lakas, sandigan ng bagong Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang seremonya bilang pagkilala sa 9 na dekada ng katapangan at tapat na paglilingkod ng AFP sa bansa. Pinarangalan naman ng mga sundalo at sibilyang kawani para sa kanilang kabayanihan at natatanging ambag, habang ginawaran ang mga unit ng mga Streamer Award. Tampok din ang promosyon ni Captain Jerome Hacuba bilang Major. Sa naging mensahe ng Pangulo, tiniyak din ito ang patuloy na suporta ng administrasyon sa kapakanan ng 160,000 na sundalo, kabilang ang mas maayos na sahod at modernong kagamitan. 3 ang kumpirmadong patay habang 1 menor de edad ang nawawala matapos ang pagtaob ng bangka sa karagatang sakop ng Barangay Gumahang at Barangay Sawang, Aroroy, Masbate noong Disyembre 18. Sa kabila ng pabago-bagong kondisyon ng panahon at malakas na alon, pinangunahan ng Philippine Coast Guard o PCG ang pagresponde sa MBCA 3732 at nailigtas ang 34 na pasahero at 8 tripulante. Patuloy ang isinasagawang Search and Rescue o SAR operations ng Coast Guard District Bicol o CGD-BCL sa isang nawawalang 3 taong gulang na bata sa tulong ng iba't ibang ahensya. Tiniyak ng Coast Guard na magpapatuloy ang operasyon hanggang sa matapos ang paghahanap. Lumabas sa investigasyon ng Quezon City Police District o QCPD na dumaranas ng matinding financial problems ang nawawalang bride-to-be na si Shera De Juan. Base sa paggalugad sa mga naging palitan ng usapan ni De Juan na nadiskubre sa kanyang cellphone, iniinda nito ang gastusin sa kanyang nalalapit na kasal at sa gamutan ng kanyang ama. Ayon pa sa pulisya, may nakita ring nakababahalang mga online search sa mga gadget ni De Juan na ngayon ay bahagi ng patuloy na investigasyon. Kasalukuyan ding sinusuyod ng mga otoridad ang Dumaguete City kung saan naninirahan ang ilan sa mga kaanak ng nawawala upang makakalap pa ng karagdagang impormasyon. Noong nakaraang linggo nang iniulat ang pagkawala ni De Juan, 4 na araw bago ang nakatakda niyang kasal. Naglaan ng 150,000 pesos na pabuya ang pamilya sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni De Juan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.